Nakakita ka na ba ng bigasan na may kiosk system? Ngayong episode, pinuntahan natin ang Mala Hotel Lobby na bigasan dito sa Cavite. Napakaganda ng kanilang sistema, malinis at air-conditioned pa. At animoy nasa fast food ka sa pagpili o order ng bigas. At sa labas naman, aakalain mong gasoline station ang kanilang price board. May nagsasabi na rin sa amin, kami daw yung pinakamagandang bigasan sa buong Pilipinas. Yung stores na which is yung prototype namin, sinadya talaga namin na magmukhang hotel. So, hindi talaga siya mukhang bigasan. Pagpasok mo, naka-aircon, may mga upuan, may kiosk system. The first ever kiosk system in the Philippines na bigasan. So, gusto kasi namin very automated na hindi na mahihirapan mismo ang customers namin sa pagbibili ng bigas. Napaka-elegante ng kanilang branding na siya namang patok na patok sa mamimili ang kanilang kiosk system. Mas madali kasi pipick upin na lang namin dun pagkabayad. May pipick upin na dun. So sa kiosk system is, imbis na kaharap mo yung tao, mag-exchange kayo ng orders, para sa amin is gusto namin i-efficientize. So, nandun na lahat ng kailangan yung orderin, doon na presyo, andun na yung quality ng bigas, kung gusto nyo ng additional information, yun na lang ang kaharap nyo. Para pagdating nyo sa counter, bayad na lang kayo. Mas mabilis na yung pila, mas mabilis na kayong makakabili ng bigas, customer comfort talaga yung inilabas or naging effect ng kiosk system na yun. Ang modernong bigasan na ito ay isang family business na nagsimula lang din sa simpleng maliit na bigasan. Nabuo yung company namin. Actually, yung roots ng kumpanya is nagsimula yun noong 1994 under ng mother ko and president namin, si Maria Teresa Carlos. So, nagsimula ang TriStellar sa isang maliit na tindahan sa Las Piñas. Then, nag-open up kami ng isang bodega namin sa 1998 dito sa Tansa, Cavite. Then, nagpagawa na kami ng permanent naming warehouse noong year 2000 at hanggang ngayon nandun pa rin kami. Pero dahil sa commitment na pataasin ang kalidad at consistency ng kanilang bigas, mas lalong nakilala at naging loyal ang kanilang mga customers. Lalong-lalo na ang ilang multinational companies na kanilang sinusuplayan na gustong-gusto ang consistency ng kanilang bigas. I think number one dyan is yung quality. Na talagang kapag binili mo yung bigas, syempre hindi mo na mabubuksan yan eh. So talagang kapag may tiwala ka sa quality, hindi ka na magdadalawang isip na yun talagang bili mo kasi alam mo, kahit di mo pa binubuksan, yan yung laman nun. We have 17 brands ng TriStellar products na lahat yon is standardized to the point na hindi nagbabago ang quality. So from the first sack until the 10,000 sack na bilhin mo sa amin, iisa lang ang quality. So ngayon, na-standardize namin, actually it's one of our biggest turning points in our business nung nag-standardize kami ng branding, is na-control namin yung supply, yung quality ng supply na nakukuha namin. Isang ehemplo na kahit anong negosyo, napaka-importante ng branding at consistency. Pinag-isipan at ginalingan na kahit simpleng bigas ang produkto, kapag ginawang Mala Hotel Lobby at may kiosk system pa, siguradong papatok ka. Na-overwhelm po ako kasi etong sandamakmak na bigas dito, isang linggo lang daw tumatagal dito. Sinong mag-aakala na ang dating nagsimula lang sa maliit na bigasan, ngayon ay magkakaroon na rin ng sariling modern warehouse na soon to open. Sir, itong nasa likod natin, sir, ano to? So ito yung bago naming warehouse. Ito yung tinatawag naming Cataleya Warehouse. At gaano kalaki itong inyong lupain? Dito, total of 3 hectares itong property na to. Pero syempre is hindi pa namin papagawa lahat. So ito na yung magiging parang gusto namin maging future warehouses namin. So, this warehouse would, how big ito? Ito, nasa 2,000 square meters yan. At patuloy pang lumalakas ang kanilang brand at open na rin sa franchising para sa mga gustong sundan ang kanilang modern kiosk system na bigasan. Ang advice ko lang is, kung mga gustong magbigasan, is simulan nyo na lang. Ang pagnenegosyo, hindi yan dapat inaalam lahat yung sobrang research kayo para makapasok sa isang negosyo. Sobrang importante yung simulan na lang ngayon, then gawa ng paraan lahat ng problema na ma-encounter. Kaya I'm inviting everyone na itry yung negosyong bigasan. Mayaman o mahirap, kumakain ng bigas. The entire market ng Pilipinas, talagang yan ang pwede nating maging customer. For retailers and wholesalers, we are very open, or kahit na pang bili lang para sa bahay, we are very open to that.
don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, mapapa-unli rice ka talaga. Sobrang unli rice na literal dahil napakaraming bigas po dito at dito nagsimula ang isang negosyo na nagsimula lang sa isang maliit na pwesto 20 years ago. Yes. Nakakita ka na ba ng isang bigasan na mala gasoline station ng datingan na kanilang branding? Tabing kalsada, makikita nyo, very transparent ang presyo. Merong napakalaking signboard na akala mo gasoline station. Nandun po ang kanilang presyo every week at yan po ay kanilang ina-update. At nabanggit mo kanina na overwhelmed po ako kasi etong sandamakmak na bigas dito, isang linggo lang daw tumatagal dito. Pakinggan nyo ang pagbabahagi ni Sir Joboy kung paano nagsimula from humble beginning at syempre nag-progress dito sa Agri sa Agri. Ako po si Jose Noel David II of TriStellar Trading Corporation dito sa Tansa, Cavite. Kami po ay nasa wholesale, retail, and distribution ng bigas sa Calabarzon at NCR. Nabuo yung company namin, actually yung roots ng kumpanya is nagsimula yun noong 1994 under ng mother ko and president namin si Maria Teresa Carlos. So nagsimula ang TriStellar sa isang maliit na tindahan sa Las Piñas. Then nag-open up kami ng isang bodega namin sa 1998 dito sa Tansa, Cavite. Then nagpagawa na kami ng permanent naming warehouse noong year 2000 at hanggang ngayon nandun pa rin kami. TriStellar, actually sa amin yung tatlong magkakapatid eh. Yung kwento nga sa akin ng mother ko. Sa amin tatlong magkakapatid kaya Tri. Parang kami daw yung 3 stars niya. So my brother is Jose Noel David III. He is the sales and marketing director of TriStellar. And yung sister ko is Sarah Carmela David. Siya naman yung finance manager ng TriStellar. So talagang family business talaga. Our vision is to be a household brand across the entire Philippines and possibly even into international market. So in that vision is inaano talaga namin first is yung flagship business namin which is the rice business. So in doing that, gusto talaga namin is palakasin talaga yung bigasan namin para it can fuel future growth. In that sense is kapag nagawa namin yun, we can tackle our vision of expanding into different markets. So nung mga year 94, 95, bata pa ako, mga 3 years old pa lang ako noon. So nagsimula kami, yung unang tindahan ng mother ko is nasa Las Piñas. Nung nabuo naman yung nirentahan namin isang warehouse dito sa Cavite, naalala ko pa nga dati na sira-sira yun, maraming tulo, maraming butas yung bubong. May lona pa nga yun sa taas para hindi mabasa yung mga bigas. So talagang tinipid talaga yung simula until na nakapag-ipon ng capital, enough capital para makapagpatayo na isang bodega noong year 2000. Actually, nung teenage years namin, talagang malayo talaga kami sa ng bigas Parang kumbaga is wala kaming exposure. Tapos nung college years na namin, doon pala namin nakikita yung paglaki ng business talaga. So after college, like ako personally, may career ako sa may ibang career sa labas. Until then, nung sinabihan na ako ng mother ko na pumunta dito sa negosyo at tumulong, doon na rin namin nakita yung scope ng hirap ng isang negosyong lalong-lalo na bigasan. Talagang kung paano itinaguyod at pinaghirapan yung isang negosyo, kung paano maitayo from the start to the finish, kung paano ma-connect yung dots ng hirap at yung ngayon medyo nakakaluwag-luwag na. Doon namin talaga nakita yung scope. Kami ngayon, yung company namin, yung TriStellar, nung nag-incorporate kami noong 2004, 20 years na kami. Ang ginawa talaga namin dyan, yung tinatawag namin controlled expansion. For the first years ng TriStellar, talagang nagtipid talaga kami. Actually, these past years, dito lang talaga kami nag-expand ng tuloy-tuloy. Ang gusto kasi namin, ang mission kasi namin is gusto namin ibigay sa mga customers namin yung comfort na hindi sila mahirapan bumili ng bigas na usually nakasanayan na. Kasi ang pagbibili ng bigas, iniisip ng mga tao or yung talagang alam talaga ng mga tao, mahirap na chore. So parang pupunta sa palengke,
or pupunta sa tindahan, mainit, walang parking, madaming tao, etc. Maraming ano. So, ang gusto namin is baguhin yung sistema na yon. Gusto namin is, pagpunta sa amin ng mga customer, komportable lahat ng tao. Nag-e-enjoy sila bumili ng bigas. Right now, existing yung nakikita pa lang ng mga tao is yung ganda ng bigasan namin. May nagsasabi na rin sa amin, kami daw yung pinakamagandang bigasan sa buong Pilipinas. Hindi ko alam kung paano ipoprove yun, pero yun talaga yung target talaga namin. So, yung stores na, which is yung prototype namin, itong bago naming branch, itong Trece Martires branch, talagang sinadya talaga namin na magmukhang hotel. So, hindi talaga siya mukhang bigasan. Pagpasok mo, naka-aircon, may mga upuan, may kiosk system, the first ever kiosk system in the Philippines na bigasan. Gusto kasi namin very automated na hindi na mahihirapan mismo ang customers namin sa pagbibili ng bigas. So, sa kiosk system is, imbes na kaharap mo yung tao, mag-exchange kayo ng orders, para sa amin is, gusto namin i-efficientize, naglabas kami ng kiosk system. So, ang kaharap na is LCD screen na parang sa mga fast foods ngayon. So, nandun na lahat ng kailangan yung orderin, nandun na presyo, andun na yung quality ng bigas, kung gusto nyo ng additional information, yun na lang ang kaharap nyo. Para pagdating nyo sa counter, bayad na lang kayo. So, in that, nung nagawa namin yun, na-efficientize talaga namin yung ordering. Mas mabilis na yung pila, mas mabilis na kayong makakabili ng bigas, mas hindi na humahaba yung pila. Talagang more on customer comfort talaga yung inilabas or naging effect ng kiosk system na yun. Ang ganda naman, marami nga lang na naninibago. Kasi kahit yung sa McDo, di ba, parang naninibago pa ang iba doon. Medyo dito kasi malagi naman ako bumibili rito eh. Sa ibang bayan wala pa, dito pa lang. Mas madali kasi pipick upin na lang namin doon pagkabayad. May pipick upin na doon eh. Marami kasing classifications ng bigas eh. Iba-iba yan eh, very subjective eh. Pero sa amin, 4 na klase ng bigas lang yan. So, meron kaming sinandoming, dinorado, yung special, plus yung colored rice namin. For example, sa sinandoming namin, we have products from 40% whole grain to 100% whole grain. Then, dinorado naman, lahat ng pinakamagagandang dinorado is yun ang meron kami. Ang special rice naman is yung parang gitna ng dinorado at sinandoming. Then colored rice naman is yung mga brown rice, red rice, black rice. Yun yung scope ng branding namin. So that constitutes 17 brands ng Tristela. Sir, etong nasa likod natin, sir, ano to? So ito yung bago naming warehouse. Ito yung tinatawag namin Cataleya Warehouse. So dito yung magiging supply hub na namin. So nandito namin ipaprocess yung mga bigas na dadalhin naman namin sa tansa para ibenta. And eto na-achieve ninyo is within the span of 20 years. And would you think na masasabi nyo po ba na yung creating a stronger brand, yun yung reason kung bakit na-achieve nyo yung ganitong klaseng panibagong investment sa inyong business? Yes. At yung isa pa is yung talagang supreme na pagtitipid. Talagang nag-test talaga kami sa warehouse na maliit until makakuha kami ng enough ground at enough capital para makapagpondo ng ganitong klaseng project. At gaano kalaki itong inyong lupain na ito ngayon? Dito, total of 3 hectares itong property na to. Pero syempre is hindi pa namin papagawa lahat. So ito na yung magiging parang gusto namin maging future warehouses namin. So This ngayon, warehouse would, how big ito? Ito, nasa 2,000 square meters yan. Yung truck ng mother ko dati, naalala ko yun, sobrang luma talaga. As in, talagang hindi talaga siya presentable. So, naalala ko na sumaangkat pa yung mother ko sa Manila, sa Bulacan, then until nakakuha ng mga malalaking rice mill suppliers na makapagbigay sa amin. So, talagang inunti-unti talaga hanggat lumaki ng maayos. Nagsimula yung concept namin in terms of branding nung siguro mga late 2000s na yun eh. Dati kasi ang style ng mga bigasan ay kung ano yung branding ng mga rice mill or mga distributors is yan yung ibinibenta talaga. So syempre yun, nagbabago-bago ng quality yun. So sa amin, ginawa namin is
we focused on the brand. Ibig sabihin nun is standard namin, lahat ng brand namin. We have 17 brands ng Tristellar products na lahat yon is standardized to the point na hindi nagbabago ang quality. So from the first sack until the 10,000 sack na bilhin mo sa amin, iisa lang ang quality. So ngayon, na-standardize namin, actually it's one of our biggest turning points in our business nung nag-standardize kami ng branding, is na-control namin yung supply, yung quality ng supply na nakukuha namin. So ngayon, hindi na kami umaangkat ng bigas. Ang ginagawa na namin, yung dedicated rice mills namin sa Isabela, sila yung nagsusupply sa amin. So, for example, ang Super Rice, isa naming brand, kapag sinabi namin 70% yan, kahit na anong gawin mo, 70% yan. So, hindi na kami sumasabay doon sa mga sako ng rice mill. Ibig sabihin, we have autonomy na kaya namin kunin lahat ng bigas na kailangan namin using our standardization of branding. I think number one dyan is yung quality. So, parang sobrang importante kasi talaga ng quality na talagang kapag binili mo yung bigas, syempre hindi mo na mabubuksan yan So, talagang kapag may tiwala ka sa quality, hindi ka na magdadalawang isip na yun talagang bili mo kasi alam mo, kahit di mo pa binubuksan, yan yung laman nun. Yun yung isa sa mga tulong rin na ibigay namin sa mga customers namin is yung trust rin na ibinibigay or nakukuha ng mga customer nila para bumili rin sa kanila. Sir, paano bang mga bigas na sarap natin ngayon? So ito yung usually namin ginagawa. Ito yung tinatawag namin competitors price checks. So una naming tinitingnan dyan is price. Magkano ba ang presyo na kukuha namin? So pinagbabangga namin sa presyo namin. Kasi minsan, ang sinasabi sa amin is, bakit mas mura sa inyo ang palengke? Hindi siya kasi pareho ng quality nung meron sa amin. Yes, mas mura siya, pero ang tanong dito, nakakain ba siya? Yun. So, paano natin, sir, ma-identify when it comes to quality? So, lahat ng nasa left natin, yan yung mga bigas ng competitors namin, and yung sa right is lahat ng bigas na katumbas. Okay. So, ang unang tinitingnan pagdating sa bigas is first is yung puti. Sa amin kasi, kahit yung puti niya is naka-standard na. So, may hinahanap kaming grade ng puti. And what do you think is the reason why yung quality nito is different? Ano yung naging discrepancy dun sa kanilang production or sa milling? Kapag pinapaputi mo ang bigas, nababawasan ng timbang. So, pag nababawasan ng timbang, relatively, magmamahal siya. I see. So, isa sa mga ways para magmura ang bigas, syempre, is hindi nila papaputiin ng gano'ng kagrabe. Sabi kasi, as in, may tinatawag na mist polisher yan pati whiteners. Talaga sa amin, talagang kinukuha talaga namin. Yung talagang dumaan sa sobrang daming whiteners. Walang chemicals yun. Usually kasi inisip ng mga tao, binibleach So, yeah. Then, ang sunod naman na titignan dyan is grade. Ilang percent ba ang basag versus sa buo? So, comparing this one yung sa ating competitor, ano yung madi-describe mo when it comes to the grade? This one is roughly 70%. Ito maglalaro yun sa 75. Yung sa amin naglalaro yun mga 7 to 75. Yeah, mas maraming maliliit na butel dito. Dito, mas malalaki yung butel. Yes. Yeah. Actually, hindi na namin binibigay yung burden na yun sa kanila Sa amin, trabaho namin as supplier nila at distributor nila is kami sumasalo ng problem na yun. So ngayon, everyday kasi nagbabago ang presyo ng bigas Depende yan sa sa farm gate price ng palay or sa existing na supply ng palay na meron ng mga rice mills pati yung mga bodega namin. So depende talaga yan. Kapag tumaas ang bigas, minsan lahat na sila mataas, kami hindi pa kami nagtataas. We pride ourselves nga kami ang unang nagbababa at huling nagtataas. So kapag kinotan ka namin ngayon, nang sabihin natin na 1,000 pesos, kapag bukas, naging 1,050 yan, at nag-order ka sa amin, hindi namin itinataas yan. Usually yan, nasa usapan yan, pwede namin i-commit ang price sa'yo ng 3 days, 7 days, depende yan dun sa usapan natin. Pero kahit na tumaas ang bigas na doon sa quote namin sa'yo na yun, hindi namin itinataas. Kapag nag-wholesale delivery kami, talagang minsan nga lugi na kami. Pero since yun ang usapan namin sa customer, hindi namin binabago yun. Ayaw kasi namin ng masabihan kami, magulo kami kausap, yung ganon. So, ang importante lang sa amin, kung ano yung pinag-usapan nating presyo, kahit na tumaas pa yan, yun ang pag-usapan natin. Doon kami susunod.
Ang iniisip namin kasi ngayon is, yung tinatrabaho namin ngayon, is gusto talaga namin ilapit yung products namin sa bawat Pilipino. So ngayon, situated kami sa Cavite, Calabarzon. Gusto namin ilapit yon. So gusto nga namin, meron kaming isang branch or meron kaming tinatawag ng mga powerhouses sa bawat syudad, sa bawat city. Sabihin natin, for example, sa Dasmariñas, gusto namin may 3 kami dyan para at least yung produkto namin is malapit na sa kanila. Hindi na nila kailangan pumunta ng Tansa para sa products namin. Tapos nun, i-automate na namin lahat. Gusto namin maging digital sa platform namin na kahit nasaan ka, in contact ka kay TriStellar para kung gusto malaman yung quality ng bigas namin, gusto mo saan ka makapag-order, ano ba yung presyo namin, nasa cellphone na o kaya nasa computer. Pwede rin sa e-commerce. Ang mga turning point namin sa business is yung branding and yung retail expansion namin. Sa branding naman, yung nag-standardize nga kami ng branding, talagang pinag-isa talaga namin yung quality, talagang inasikaso namin yung quality, sinegregate namin yung ibang para magkaroon kami ng uniformity. Consistency in that is ang nakukuha namin in return is yung trust ng customers namin na kapag sinabi namin ganito to, ito talaga to. So that's yung isa. Next naman is yung expansion namin to retail operations. So dati kasi warehousing lang kami, wholesale. Ngayon naman is we expanded into retail operations. So ibig sabihin nun is talagang tina-target namin yung mga retailers and mga wholesalers na gustong magbigasan. Like for example, kung ikaw meron kang capital for na gusto mo mag-business, yun yung hinihikayat namin yung mga taong yun na magnegosyo ng bigasan at tinutulungan namin sila kung paano nila itataguyod at patatakbuhin yung isang bigasan. Nung nagsimula kasi yung mother ko, halos lahat ng tao niya is all around. So, may possibility yung isang tao na may hawak ng sales, operations, finance, all consolidate into one person. Ang ginagawa namin ngayon is, nung lumaki na kami, kailangan syempre ng structure ng business eh. So doon na nabuo yung mga departments. So may finance department na strictly for finance lang. So sales lang, operations lang. Doon sa structure na yon is mas nakatulong siya kasi specific na ang trabaho nila. Hindi na yung palipat-lipat sila ng na prone sa pagkakamali. We converse talaga. Minsan kapag nagpa-family dinner kami or family lunch, after nun, usap na kami about sa negosyo. Talagang nagko-collaborate kami kung ano yung kailangan namin gawin. Nag-usap kami on steps kung paano namin aasikasuhin yung mga kailangan naming solusyonan. Actually, kanya-kanyang toka na yun. Yung sa brother ko, sales and marketing. Ako naman sa operations. Then yung sister ko sa finance. Kaya talagang naka-separate kami para may autonomous lahat ng decision making. Actually, hindi yung intent namin magmukhang gasoline station yung signage eh. Ang gusto lang talaga namin dyan is ipakita sa mga tao na ito ang presyo namin right now. So, ang ibig sabihin nun is hindi ka na kailangan pumasok sa store namin or humingi ng price list para makita yung presyo namin. We are very fond with showing our price. Transparency. Ang ginagawa kasi rin ng ibang mga tao or ibang mga bigasan is kapag minessage mo sila, sasabihin nila i-PPM na lang kita or ganon. So talaga kami, pinopost namin talaga regularly ang pricing namin. Nagpo-post kami 3 times a week. Depende yan sa galaw ng presyo. Pero ang talagang gusto talaga namin is hindi ka palang papasok sa office namin or sa bodega namin is alam mo na kung ano yung presyo. Customer is number 1 talaga. Hindi naman the customer is always right, pero syempre may mga non-negotiables minsan. Pero ang tinuro talaga sa amin ng mother ko is talagang kahit na anong mangyari, gawin natin lahat para sa customer. So silang bubuhay sa negosyo, kaya dapat alaga talaga sila. Yung mother ko talaga yan, very hard and very strict. So talagang minold niya kami sa ganong klaseng setting. Pressure, yes, nandun yung pressure talaga. Minsan, parang feeling mo hindi ka na pwedeng magkamali. Yung reward system niya is, nandyan yung support na kapag may maganda kang idea, nandyan yung support. Talaga, hindi kasi uso sa amin yung yung binibigyan ka ng reward ng ganito, hindi sa amin ganun eh. Parang sa amin kasi mas importante na alam mo na may nagawa kang tama. Para sa amin, that's a reward
that's enough reward na. Kapag nagkakasundo kami sa gagawin, minsan kasi iba kami ng style eh. Siyempre, magkaiba talaga since magkaiba kaming tao. Pero kapag iisa lang iniisip namin, doon talaga lumalabas na na sigurado ka talaga, tama talaga yung ginagawa. My brother is yung sinasabi nga ng mother ko is, siya yung exact replica daw ng mother ko. So, ang brother ko kasi is trained under my mom ever since college siya. So, talagang na-train talaga siya sa bigas more than sa akin actually nung pagpapatakbo ng isang negosyong ganito. Kaya talagang exact replica sila. Pero nga lang, sa brother ko, parang mas softer kaysa sa mom ko. Yun yung kaya kong sabihin. Yung sister ko, very meticulous yan. Very smart, very talagang perfect for finance. So, talagang kapag na may kailangan kayong pa-compute, may kailangan kaming in terms of finance, siya talaga takbuhan namin. Very meticulous talaga. Ang advice ko lang is, sa mga gustong magbigasan, is simulan nyo na lang. Yun yung lagi ko sinasabi kapag nag-seminar ako sa mga aspiring na mga mambibigas is, simulan nyo na lang. Ang pagnenegosyo, hindi yan dapat inaalam lahat yung sobrang research kayo para makapasok sa isang negosyo. Sobrang importante yung simulan na lang ngayon, then gawa ng paraan lahat ng problema na ma-encounter. Walang pumapasok sa kahit na anong negosyo na alam na ang lahat. Pasok ka lang, tapos nun, gawin mo ng lahat ng makakaya mo para masolusyonan lahat ng problema na may encounter mo. Ang rice business kasi sobrang okay na negosyo. Marami na rin kaming mga natulungan ng mga wholesalers na malaki ng kinita. Yung iba OFW na hindi na bumalik ng ibang bansa, nag-stay lang dito para palakihin yung bigasan nila kasi nakikita talaga nila yung kita. Maganda talaga magnegosyo ng bigasan. Ang recommendation is simulan na lang. So in running a family business, importante yung drive ng lahat and syempre yung honesty ng lahat. So syempre, hindi po pwede kasi yung family business kayo na hindi driven lahat. Dapat yan may specific goal kayo na gustong marating. Tapos doon na rin pumapasok yung honesty na syempre, kapag may problema ang isa, dapat mas maganda is pag-usapan lang yung problem as compared to na hindi pag-usapan, tapos lumaki ang problema. So, very important ang honesty, pati yung drive ng family members kapag nasa negosyo. I'm inviting everyone to check us out. Sa mga gustong magbigasan dyan, nag-offer kami ng mga seminars, master classes, or kahit na actually pumunta kayo dito, ituturo namin sa inyo lahat ng kailangan yung malaman when it comes sa bigasan. Alam ko naman na maraming gustong magnegosyo, kaya I'm inviting everyone na itry yung negosyong bigasan. Isa rin sinasabi sa akin na mayaman o mahirap, kumakain ng bigas. So lahat talaga, the entire market ng Pilipinas, talagang yan ang pwede nating maging customer. Kaya sobrang okay ang negosyong bigasan. Kaya I'm inviting you to come check us out. For retailers and wholesalers, we are very open. Or kahit na pangbili lang para sa bahay, we are very open to that. Sir, agree ka ba sa Agri? Yes. Approve, sir. Don't forget to like and subscribe.